Good internet, welcome back sa another quick lesson dito sa Pinoy Free Coder. Nagawa ng website o isang application na merong madaming text no, katulad nito. At nagkaroon kayo ng masyadong mahabang heading for a heading. So, ang ginagawa natin, gusto natin ibaba. Yung ginagawa natin, kailangan natin ibaba yung ilang mga text. No? Katulad dito, yung text wrapping. Ang ginagawa ng iba dyan ay nalalagyan nila ng BR. No? Para bumaba. O kaya ang ginagawa nila, in-encapsulate nila sa isang span, style, tapos display, block. Yan yung ginagawa ng iba no, para bumaba siya. Pero alam nyo ba na merong built-in sa CSS property para gawin ito automatically, no? Gawin siyang line by line at visual appealing, no? Tama lang dun sa inyong screen saka sa inyong application. Okay, so sa araw na to, papakilala ko sa inyo yung CSS property na text wrap. Medyo matagal na yung text wrap na property sa CSS pero meron silang in-introduce na bagong value which is yung balance. Okay, so dito sa ating example 2, meron kayong makikita rito na H3 at meron tayong balance wrap na class. Ano? So dito sa ating CSS, meron tayong balance wrap na naka-display 9. Tatanggalin ko lang to. No? Papakilala ko sa inyo yung text wrap. Okay, so yung text wrap guys, mapapansin nyo sa VS Code, wala dito yung balance. Ano? Wala sa pagpipilian, pero pwede nyo siyang iset as balance. At tingnan nyo kung ano yung mangyayari dun sa ating example 2. So sa example 1, medyo mahaba siya, pero sa example 2, intelligently, binaba niya yung balance text wrap. Pero ang ginawa ng balance wrap property, binalance pa rin niya yung words, no? Saka yung words, saka yung sentence, kung paano siya i-present sa ating user. Ganon din yung ating card titles, no? Kung mapansin niyo rito, medyo pangit yung pagkakahiwalay niya sa lines. Pag nilagyan niya siya ng text wrap balance, ay magkakaroon ng magandang lines, no? Or pagkakahiwa-hiwalay ng mga words. Yun yung ating quick lesson for today. So kung nagustuhan nyo guys ay like and follow at kita-kita tayo sa susunod na quick lesson.